Mayroon kami ganitong karunungan dahil sa galaw at kilos mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Padayahan mo, Panginoon, sa mensahe ibinigay mo sa amin ngayon. Panginoon, tulungan mo kami, Lord, upang yung aming koneksyon sa inyo ay manatiling tunay at totoo. Manatiling tunay, Panginoon, na makapangyarihan ito upang patuloy ka maitaas sa aming buhay habang kami nabubuhay sa mundo ito. Gamitin mo lang ako na may tunay na kapangyarihang karunungan upang mga salita na lalabas sa aking bibig ay tunay pagpapala sa buhay ng bawat isa. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Maraming salamat sa bawat isa. Hallelujah. Ito po yung ating pag-aralan ngayon. Connectivity. Alam mo, napakahalaga ito sa buhay ng isang tao na nakakunik po tayo sa ating Panginoon. Hindi po ba? Kasi kung ang isang Kristiyano walang koneksyon sa ating Panginoon, walang mahalaga ang ating pagsunod sa Kanya. Walang kwenta po yan. Kasi kung hindi kasi tayo sumunod, na hindi tayo nakakunik sa Kanya eh. Diba? Pero iba yung nakakunik sa ating Panginoon. Kasi yung mga tao, yung mga Kristiyano nakakunik sa ating Panginoon, laging may kagalakan, nararamdaman sa kanyang puso't isipan. Nananabig siya, natutuwa siya, may iniriya siya, dahil nakakunik siya sa ating Panginoon. Diba? Kalabagan natin ang ating Panginoon. Kasi pag hindi tayo nakakunik, katulad ng liwanag, kung hindi tayo nakakunik sa Meralco, ano kayo liwanag dito? Wala po. Diba? Sa tubig, kung hindi ka nakakunik doon sa Maynila, wala kang panligo, napakahirap. Hindi ka nakakunik, diba? Kaya, kailangan magbayad ka para nakakunik ka. Diba? Dapat nagbabayad ay buwan-buwan para may ilaw at may tubig. Ganun din sa paglilingkod sa Panginoon. Kung totoong nakakunik ka sa Kanya, yung sakripisyo ay laging makikita sa'yo pagdating sa pagsimba. Nakakunik ka eh. Diba? May nakakunik ba na wala pagdating sa pagsimba? Walang ganun. Diba? Nagkakamali po tayo sabihin, kahit naman hindi ako magsimba, mahal mo naman ang Panginoon. Yung hindi mo magsimba, malaking pagkukulang na sa iyan. May talata ka ng sinasagasaan dyan. May talata ka ng ini-ignore dyan, mga kaibigan. Hebrew chapter 10, verse 25. At hindi po pwede na sabi mo, mahal kita, Panginoon. May pananampalataya ako sa iyo, pero wala ako sa loob ng simbahan. Nagkakamali tayo, mga kaibigan. Hindi natin pwedeng ituwid natin ang ating kabiran at paliin natin ang salita ng Panginoon na kasulat sa Biblia. Diba? Kaya patunayan natin sa gawa na nakakonekte sa Kanya. Bakit? We are always visible sa kaharian ng ating Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoon. Napaka-importante yung connection natin sa Panginoon, mga kaibigan. Connectivity. Sa aklat ng 1, chapter 15, verse 4, hanggang 10, anong sinasabi dito? Ay yung apat na bagay pala tayo. Ito muna tayo, yung apat na bagay. Ito. Kung tayo nakakonek sa ating Panginoon, una, stay faithful in Christ. So, manatili yung ating katapatan sa Kanya. Kasi nakakunik tayo sa Kanya eh. Siya may kapangyarihan para makita sa ating buhay ang katapatan na nakakunik tayo sa Kanya. Pero without connection of Jesus Christ, wala makikita sa ating katapatan. Diba? Kasi yung connection natin sa Panginoon, ang siyang dahilan kaya buhay na buhay sa ating sarili yung katapatan. Diba? Siya ang nagbibigay ng kapangyarihan para mamintin natin ang ating katapatan. Kasi kung sa ating sariling kalakasan, mga kaibigan, may hangganan yung lakas natin, may hangganan yung katapatan natin. Pero kung natunay tayo sa ating Panginoon, yung ating katapatan ay walang hanggan yan. Package yan doon sa bagong buhay na ibinigay niya sa ating buhay. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kaya pangalawa, prosperity. Mga kaibigan, totoo, nagkikita sa ating buhay. Sa Kanya tayo, naglilingkod sa Kanya. Sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang kagandahan, sa Kanya tayo, pagdating sa kaharian ng ating Panginoon, dahil nakakunik tayo sa Kanya. Iyon ang advantage doon sa mga Kristiyano na nakakunik sa ating Panginoon, mga kaibigan. Pangatlo, love, yung pag-ibig natin sa kaharian ng ating Panginoon, sa pag-ibig natin sa gawain ng ating Panginoon, once nakakunik tayo sa Kanya,
habang buhay natin yang mararamdaman. Mga pag-obedience, yung pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoon, yung pagsunod natin sa Kanyang salita, habang buhay natin yan may pakita sapagkat nakakunik tayo sa ating Panginoon. Iba na yung Kristiyano na nakakunik sa ating Panginoon dahil lagi makikita sa buhay mo ang Kanyang kaluwalhatian, lagi makikita sa buhay mo ang Kanyang kapangyarihan. Kaya yung pagsunod habang buhay na makikita yan sa iyong buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Basahin po natin yung aklat ng Juan. Ang sabi dito, mga kaibigan, manatili kayo sa akin. So yun palang binigyan na tayo ng instruction. Sinong binigyan ng instruction yan? Yung makasanlibutan ba? Hindi po. Ang ipinapangaral sa mata mga makasanlibutan, pagsisiyan ng talikuran ng mga kasalanan. Kaya ba sila kaugnayan eh? At kayo pag tayo nagkakaroon ng kaugnayan, pag sila nagkakaroon ng kaugnayan, ito po. Ayan po ang ituturo. Kasi yung iba hindi na nanatili. Bakit nagsasawa? Sabi dito, manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. So malinaw mga kaibigan na tayo ang unang humakbang para manatili ang Panginoon sa ating buhay. Di ba? Malinaw. Hindi siya muna. Tayo ang unang mag-decide. Tayo ang unang magnasa. Lord, gusto ko manatili sa magsimba. Lord, gusto ko manatili sa pagsunod sa kalooban mo. Gusto ko, Lord, na manatili, na sundin ang salita mo. Matthew 6:33. Panginoon, gusto ko manatili, na sundin ang salita mo. Sa aklat ng Hebrew 13:16. Panginoon, dahil alam kong dito ka nagagaya. Di ba? At yung desire mo ay mananatili yan sa'yo. At once mananatili yan sa'yo, mayroong pagbabalag ang maranasan mula sa ating Panginoon. Sabi ka dito, hindi bumaba ang sarang hindi nanatili sa puno. Sino ba yung puno? Okay, mga sarang. Kayo naman, hindi kayo magtutuka kung hindi kayo mananatili sa akin. Verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya ay siyang nagbubunga ng sagana. Sapagat wala kayong magagawa kung kayo humalay sa akin. Ang hindi nanatili sa akin, gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. Ang galong mga sanga ay people, inihagis sa apoy at nasusunod. Grabe pala yan mga kaibigan. Kaya pag wala nakikitang buno sa atin mga kaibigan, delikado. Balang araw mag-slide ang buno mo. Sino ba yung mga tao na natutuyo, yung mga tao hindi sumusunod sa salita ng Panginoon? Galit ang Panginoon dyan. Sunod, dapat nga pagbasahin ko 7. Ang sabi dito, kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais inyo at matutupad yun para sa inyo. Wow! Ang ganda dito. Mga minamahal. Verse 8, napaparangalan ng aking Ama, kung kayo namumunga na, kung kayo masaganang nagbumunga, at sa gayon, kayo'y magiging mga alagad ko, kung paano inibig ako ng Ama, gayon din naman, inibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paano tinupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y natili sa kanyang pag-ibig. Huwag pagkanatin ang ating Panginoon. Kaya tayo apat na bagay na pag-aralan din. Una, ito po yung una nating pag-aralan mga kaibigan, stay faithful in Christ. Manatili na huwag tayong tapat. Sino makapanatili yung nakakunik sa Kanya? Huwag tayong humiwalay sa Kanya. Kung ngayon natukunik ka na, kung ngayon may apoy ka na, kung ngayon may inirihan ka na, kaibigan, huwag ka nang lumayo sa Kanya. Manatili ka na sa Kanya. Dahil ang kasunod yan, may mga pagpapala. Sabi ka dito sa aklat ng unang 1 chapter 20 verse 4 hanggang 6, sabi dito, manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Hindi magbumuha ang sarang, hindi mananatili sa puro. Kaya hindi naman, hindi kayo magbumuha kung hindi kayo manatili sa akin. Matinaw mga kaibigan. Kaya manatili tayo sa Kanya. Kahit ilang taon na hindi ka nagbubunga, kinakailangan manatili ka. Huwag dating apurahin ang Panginoon. Kung hindi ka pa nagbubunga, manatili ka lang. Sapagkat pag hindi ka manatili, ikaw din lugi mga kaibigan. Nagsakripisyo,
Nag-imbis ka na, nag-invest ka na ng oras, nag-invest ka na ng financial, napagod ka na, pero pagdating sa kalagitnaan, umayaw ka, ikaw ang lugi, kaibigan. Manatili tayo, sapagkat kung hindi tayo manatili sa Kanya, hindi tayo magbubunga. At sino ba yung makapanatili? Siyempre yung mga taong totoong nakakunik sa Kanya. Dahil ako naniniwala, yung mga taong totoong nakakunik sa Kanya, hindi yan nagsasawa para purihin ang ating Panginoon sa pagkakita ng simba. Di mo pa alam, pag umuo mo pa lang dyan, pinupuri mo na ang ating Panginoon. Hindi mo alam, yung paglalakad mo lang, papunta sa simbahan, pinupuri mo na ang Panginoon dyan. Yung lakas mo, yung pagod mo, na ginamit mo sa kahit ng ating Panginoon, pinupuri mo na siya dyan. Dahil natutuwa siya sa ginagawa mo bilang pangulo ng pag-aaral mo sa kanyang salita. Kaya napakahalaga po na manatili ka. Huwag kang panaya. Dahil mga tao hindi na natin nadayan sa sanlibutan ito. Nadaya sila, maraming taong nadaya. Huwag nating tularan si Esau na nadaya sa pagkain. Huwag nating tularan kaibigan si Eva na nadaya din pagdating sa pagkain. Kaibigan, maraming taong nadadaya. Kaya anong nangyari? Kabigabihan, kalungkutan ang kanilang nararanasan. Kaya ngayon pa lang, kaya bang tayo tinuturuan at kinalalahanan, manatili na ho tayo. Sapagkat sa ating pananatili, sa paglingkod sa ating Panginoon, may gagawin siya dyan. Kasi kung hindi tayo mananatili, hindi tayo magbubunga talaga. Wala ka pang bunga. Ayaw ka pa. Puro di paglingkod natin, wala mga kaibigan. Pag sinabing mananatili, yun yung tinutukoy dyan. Consistent po tayo. Consistent po tayo na sumunod sa salita ng ating Panginoon. Yun yung totoong nananatili. Pag sinabing consistent, tuloy-tuloy po natin ang ginagawa, ang nararamdaman natin sa piling natin sa ating Panginoon. Yan ang nararamdaman mo. Tuloy-tuloy mo. Kailan ba yan mahintog? Sa panahon na binubulungan ka na ng kawalan, na binubulungan ka na ng katamaran, i-review ko yan. Dahil di Espiritu ng Diyos yan, Espiritu ng kawayan, para ikaw linlangin at dayain upang hindi ka makapanatili sunod sa kalooban ng ating Panginoon. Huwag natin bigyan ng puwag sa ating puso't isipan ang Espiritu ng kadiliman. Dahil may Espiritu siya. Naramdaman niyo ba na ngayon nag-isip ka na napakaganda, pero nung bumulong ang katamaran, wala ka na. Nung bumulong yung kawalan, yung bumulong yung kabigabihan, wala ka na. Diba, yung mga hindrances na dapat bantayan natin, manatili tayo. Sa pananatili natin, yan ang Diyos magawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Palapakan natin ang ating Panginoon. Sa King verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sama. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya ay, magbubunga na, gusto na. Sapagat wala kayo magagawa kung kayo huwalay sa akin. Malinaw. Sa amin ng Panginoon, wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Totoo po yung mga kayo. Maaari ngayon, may mga taong nagbabalak na hindi manatili, ay pinamatuto yan eh. Ito nagsisimpo eh. Diba? Masaya naman ako eh. Nung nagsisimpo eh, pinagpapala naman ako eh. Totoo yan. Diba? Totoo yan. Pero tandaan po natin habang buhay, hindi ganun lagi ang ating kagalakan. Wala tayong assurance sa ating kapanatagan. Wala tayong assurance sa ating kagalakan. Dahil lahat yan, mga kaibigan, kung hindi si Jesus kasama dyan, maaaring temporary lang yan. Pero tandaan po natin, once ikaw ay unik sa ating Panginoon at patuloy kang sumusunod sa kanyang kalooban, eternal, mga kaibigan, yung kagalakan, yung kasaganaan, yung pagpapala na yung maranasan sapagkat yung salitang eternal, ito sa panis sa pagpapala na maranasan talaga doon sa mga siya ng tunay ng pag-ugnayan sa ating Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoon. Verse 6, ang hindi na natin sa akin, gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo. Grabe. Wala namang ganun dito yan, alam ko. Alam ko mga kaibigan na tayo po ay praise God, hallelujah. Tayo po ay talagang sa karakter natin, kung mayroon na pong pagkakaiba, bago natin po ito sinta ang iyong mga sinasabi. Sino nakakalam yung sabing puto-puto sinta? Akala ko dati yung puto-puto sinta, puto talaga.
May pagkain talaga, hindi pala. Diba? Dati ready po tungkol simpa ang iyong mga sinasabi. Pero ngayon nawawala na, ibig sabihin may nagbubunga ka na. Diba? Mayroon na pagbabago sa sarili mo. Dati pag natakulik, natapilo ka. Grabe ang lumalas sa iyong bumanga. Diba? Mayroon ka pang tinatawag na subconscious. Conscious ka, pero natapilo ka, may lumalabas na hindi maganda. Tinatawag ng subconscious. Mayroon pang nakatago na hindi maganda sa iyong puso. Itulong ko sa Panginoon yan. Kasi doon natin malalaman na mayroon pang hindi maganda sa ating puso. Bakit? Natapilo ka, pero ang nabanggit mo, hindi maganda. Kahit nasa pangakit ka na. Ibig sabihin, mayroon pa inaayos ang Panginoon sa ating buhay. Ayaw mo, hayaan naman natin yan, i-review mo yan. Kasi doon mo mararamdaman na Panginoon, mayroon pa palang hindi maganda sa aking buhay. Patuloy mo pa rin akong hinuhubog pala Panginoon hanggang ngayon. Tulungan mo ako, di wala akong kapangyarihan. Makakaramas mo ito. Panginoon, nakakunig ako sa iyo. At dahil nakakunig ako sa iyo, ako'y naniniwala, Panginoon, na balang araw, mawawala ito. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Tandaan po natin ang lahat na nakakunig sa ating Panginoon. Binibuild up niya ang lahat ng katangian na mayroon tayo. Para ang katangian na mayroon tayo, magulad sa katangian niya. Bakit nakakunig tayo sa Kanya? Yun ang kagandahan. Hindi tayo tulad ng mga tao na natutuyo at itatapon. Wala ganun dito mga kaibigan. Hindi ko. Sabi ko wala sa amin niya at alam ko mga born na ginang iba ko. At talagang nakakunig sa iyong Panginoon. Nangkin ko lahat ng born again sa iba kong ay hindi yan natutuyo. Dahil nakakunig sa iyong Panginoon. Alam ko ang mga Kristiyanong ito ay may bunga. Bunga ng kabanalan, hindi na bunga ng kasalanan. Wala na makita sa atin ng kasalanan naman. Wala na makita sa atin pagmumura. Wala na makita sa atin inggit po at galit. Dahil yan yung mga spirito ay yung spirito ng Panginoon. Yamang tayo nakakunik sa Kanya, nawawala na sa atin yan. Ang Espiritu ang bibigay sa ating buhay. Kaya dapat ang Espiritu din ang makikita sa ating buhay. Palapakan natin ang ating Panginoon. Sunod, natin pag-aralan. Bilis oras. Pangalawang Timothy chapter 2 verse 11 hanggang 13, tutuwa ka sa mga ito. Marina. Kung tayo namatay na kasama ni Jesus Cristo, mabubuhay ay ang kasama niya. Mamatay ka ba kasama ni Jesus? At mabubuhay din tayo na kasama niya. Tandaan po natin mga kaibigan, kung tutulong ating pananampalataya sa Kanya. Kung tayo sumampalataya sa Kanyang tutulong, lahat ng kasalanan natin, ibinigay na natin sa Kanya. Panginoon, kasalanan ko ito. Binabanggit ko kasalanan mo lahat. Ito, Panginoon, ang kasalanan ko. Ibibigay ko. Lahat ng kasalanan ay ibinigay mo. Nung ikaw sumampalataya tutulong sa atin, ibinigay mo lahat. Isinusurrender mo sa Panginoon ang lahat ng hindi maganda na ginagawa mo. Nagtutong pananampalataya mo sa Kanya at iyon ibinigay mo sa Kanya. Binalaya ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, pinatay niya yan doon at nung siya'y nabuhay, may bago ka na din ng buhay na taglay mula sa ating Panginoon. Dahil lahat ng kasalanan, mayroon kang pinatay na ng Panginoon sa pamagitan ng Kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Nung siya'y nabuhay, kasama kang nabubuhay at ngayon mayroon ka ng bagong buhay. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kung tayo nagtiis, nag-irap sa pagod ito, magharing tayong kapiling niya. Kung mga kaibigan, kaya nga, bakit tayo nagtiis sa siguro, nagsakripisyo ng tiyaga, dahil mayroon na tayong bagong buhay na taglay mula sa ating Panginoon. Hindi mo ba napansin sarili mo? Dati-rati, hindi naman natin ginagawa ito. Pero ngayon, bakit ginagawa na natin? Dahil mayroon na tayong bagong buhay na taglay mula sa ating Panginoon. Kaya ipagtitiis natin ngayon, para gagalakan na natin ito bilang pagkikisa natin sa ating Panginoon dahil siya ang dahilan kaya nagkakaroon tayo ng bagong buhay. At ang bagong buhay na ito, nagtitiis ito para tuloy at sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Diba? Nakakunik tayo sa Kanya eh. Diba? Sabi kung tayo nagtiis, sir, na ito maghaharin tayo kasama kabili niya. Kapag ipinakwil natin siya, itatakwil rin niya, tayo duruin mo. Kaya ba natin itakwil ang Panginoon? Yung mga taong itinakwil ang Panginoon, yung mga taong hindi marunong magtiis, pagdating sa pagsimba, yung mga taong hindi marunong magtiis, pagdating sa kaharian ng ating Panginoon. Kasi, mga kaibigan, malabo ang kunig sa Diyos sa Panginoon. Pero pag nakakunig ka, hindi mo pwedeng itakwil. Hindi natin pwedeng itakwil ang pagsisimba. Hindi natin pwedeng itakwil ang pagtulong sa kaharian ng Panginoon. Nakakunig tayo sa Kanya, mga kaibigan.
Pero kung alanganin ka, delikado mo. Pero alam ko na kung tayo nakakunik sa ating Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kung tayo ay hindi dapat, biruin mo. Kung tayo ay hindi dapat, siya na natin dapat pa rin sapagat hindi niya maaaring tagal ang kanyang sarili. Ito naman mga kaibigan. Diba? Ang salita ng Panginoon, hindi magkatapat. Nabawasan magkatapatan ng mga people. Kung ayaw mo may tapat, ang Diyos ay tapat pa rin. Pero hindi natin maranasan yung pamurya sa atin. Diba? Kaya pamahin ka sa katapatan. Diba? Kasi ang mga tapat lamang ang pagbabalay ng ating Panginoon. Kahit hindi ka tapat sa akin, kahit hindi ka mo ang salita, mananatili pa rin ako tapat sa iyo. Pero tandaan mo, hindi mo matatanggap yung mga pamur ko hanggat hindi ka magbalik sa akin upang maging tapat ka sa akin. Kasi yung mga pagpapala o pagpapala ng Diyos ay kanyang ipaparanas lamang dun sa mga tapat sa Kanya. Ay Deuteronomy chapter 7 verse na hindi ako marunong sumira sa aking pangako sa mga taong tapat na sumunod sa akin, sa mga tapat na nagmamahal sa akin. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, tapat ang binanggit ng Diyos. Kaya pag hindi ka maging tapat sa Kanya, kasi nagsasawa ka na minsan, ay lang ginagawin na pag-iwas sa sarili natin. Kaya ako, minsan, kahit ako pastor, malimit ako pinagina. Pero kung sino, lumunda lang ako dito, hindi ako sa Panginoon. Kasi ano talaga, sanay ko na, manalangin lagi. Doon ibig sinusubok. Lord, nandiyan na ako. Ang sarap magsubok sa Panginoon. Lord, may nararamdaman ako, nakakulang na ako kasi natikaw. Dahil hindi na ako nantindihan sa mundo dito. Dahil hindi naman ako taga-mundo pag langit ako. Kaya nakakaintindi sa akin, ikaw lang. Kaya sa'yo ako magsusumbong. Dahil pag isinusumbong ko sa tao, maraming sumbatan ako. Diba? Ang sarap magsumbong sa Panginoon, mga kaibigan. At pag sinusumbong mo lahat, wow, ikukupon ka niya. Magkakaroon ka ng kagalakan. Magkakaroon ka ng kasiyahan. Ibang-iba na yung nararamdaman mo. Bakit? Sinabi mo sa kanya, ang lahat na mayroon kang hindi maganda. At pinaganda sa Diyos. Totoo ang Diyos, mga kaibigan. Totoo ang Diyos ang minamahal. Kaya mga kaibigan, huwag nating itakwil ang Panginoon. Patuloy nating sundin at purihin at parangat. Dahil siya ang may hawak ng tunay na pagbuhay. Kaya kung ramdam mo nakakunig ka sa Kanya ngayon, manatili ka. Dahil balang araw, magulat ka sa katawan niya. Ang importante naman dito sa ating buhay, unang pagpapala na target natin yung spiritual. Hindi material. Kasi pag material, ang unang pakay mo, mawawala ka sa gawain ng ating Panginoon. At pag namawala ka na sa gawain ng ating Panginoon, di ka niya positibo. Pinabayaan kasi hindi niya pinakalayaan. Yun ang ginusto mo. So, choice mo yan. Pero balang araw, magulat ka na lang. Yung pinagmura mo, pinaghirapan mo, sa takdang panahon, sisingilin ka. At magugulat ka, iiyak ka na. Pero yung mga tao na hindi talaga tumitigil, nakipag-ugnayan pa rin sa Panginoon kahit may pinagdaanan, balang araw, mabayaran ka ng Panginoon dyan. At ang ibabayad niya na pagpapala, eternal favor or blessing ng Panginoon. Yun yung pangako na yun. Diba? Kaya naway, yung ating paglilingkod sa Kanya, totoong nakakunik tayo sa Kanya. Kasi may mga tao nakakunik lang sa simbahan. May mga tao nakakunik lang sa reliyon. Pero deep inside, sa ating Panginoon, wala po. Kaya pagdating na po sa pagtitiis, wala na sila doon, mga kaibigan. Pagdating na sa kawalan, wala na. Pagdating sa kahirapan, wala na. Kasi nakakunik lang sila. Batay sa kalakasan at karuman. At kapangyarihan na ngayon sila, hindi talaga nakakunik sa ating Panginoon. Malaking pagkakaiba yan, mga minamahal. Pero alam ko, lahat po tayo, totoong nagkunik sa ating Panginoon. Palapagan natin ang ating Panginoon. Sunod, natin pag-aralan. Ito, alam ko, gusto-gusto natin ito. Diba? Pero sana po, bago nangyari ito, dapat din makita din ng sagana. Sagana sa kabutihan, sagana sa pagtulong, sagana. Kasi nakakulik din sa Panginoon Sagana tayo sa pagpupuri sa Panginoon. Diba? Hindi lang po sa prosperity. Mga bagay lagi ang gusto sa buhay.
Diba? Ang sarap na naging masagana ka. Pero, yung sagana na nakita sa'yo sa umpisa, yung ba, ang pinagkakahumalingan mo lagi, yung kaharian ng ating Panginoon. Musikul ka lagi. Wow! Sagana ka. Nawa, yun ang unang sagana na makita sa ating buhay. Hindi yung mga bagay-bagay sa mundo ito. Tandaan po natin yung Diyos. Panalangin po tayo. Kaya napamagita sa atin, unang kasaganaan, yung panlangit na mga bagay, hindi pagbukat ng mga bagay. Hindi ba sama? Nasagana ka sa mga bagay sa mundo ito, pigo kami siya. Pero dapat ang unang makita sa atin, itong prosperity ito, kasaganaan, dahil naghahari ang Panginoon sa ating pinakakuligtas sa Kanya. Basahin po natin doon sa angkat verse 7 hanggang 8, pwede makisuyo sana yung operator doon, wala na. Ano mo na pitsi? Kaya ito po, ano po sinasabi dito? No, sa sunod. Kung nanatili ka sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, ano yung kasunod, hinginin nyo ang anumang nais nyo at matutupad yung para sa inyo. Napakaganda. Kasi nagdipindi ang Diyos doon sa salita niya na nakikita sa puso. Di ba? Alam kasi ng Diyos, kung salita niya na sa iyo eh. Kasi pag ang salita niya nasa sa atin, ginagawa natin. Ang kanyang kalooban. Hindi natin binabali ang kanyang kalooban. Gawin natin ang ating kalooban. Hindi gano'n. Diba? Kaya sabi niya, ininin niya. Pero ito mga kaibigan. Gusto ko lagi ko nang hiningi, pero bakit wala pa? Diba? Magalang tayo maglampurado. Dahil lahat ng hiningi natin, nakaprosesyo yan na ating Panginoon Kristo. Anak natin si Abraham, bago binabagsak mo sa kanang pagpapala, ilang taon siya? Gudugod na siya. Hindi pa naman tayo gudugod eh, malakas mga tayo eh. Di ba? Kung natin pangunan ng Panginoon, ang importante dito, habang pinagliligo sa Kanya, ramdam natin ang kagalakan at kagalakan talaga dahil galaw niya sa buhay natin. Yun lang. 1 milyonaryo pa lang dyan eh. Hindi kayo kagalakan, ngayon lang galakan. Wala na. Pero ang eternal kagalakan, eternal dapat na kagalakan, mararamdaman natin, hindi nakakuligtas sa Kanya. Yung prosperity na kagalakan, dapat na sa atin, nakakuligtas sa Kanya. Hindi kayo ngayon magalakan, pero mag-uwi, wala na. Walang ganun mga kaibigan, buhay ang Diyos, na tayo ay nagipagtayan, na tayo nagipagkunin buhay siya. Kaya yung kagalakan natin ay hindi mo samantala, kundi kagalakan na mayroon tayo masagana habang buhay, habang may nabubuhay sa mundo ito. Yung kagalakan ng kasalanan ay laging makikita sa buhay mo. Palampakan natin ang ating Panginoon. Yun, mga kaibigan, makikita sa atin. Napaka-importante na alam mo sa sarili mo na kagalakan na mayroon ka, galing talaga sa ating Panginoon kapag nakakunik ka sa Kanya. Hindi po temporary kagalakan niya. Hindi galak yan dahil mayroon ka mga bagay sa mundo ito. Kahit wala ka mga bagay-bagay sa mundo ito, nandun pa rin kagalakan. And yun ang Diyos na makapangyarihan sa atin na nananahan. Hindi galak lang yan sa mga material na bagay. Dahil ang Panginoon na ating pinanggap ay hindi materialistic. Diba? Ang ating pagkanan na ating pinanggap ay yun po ay makapangyarihan. Siya po ay Espiritu. Siya po ay banal. At ang kanyang tunay na kagalakan, ang kanyang tunay na kalakasan, salita. Diba? Salita ang tunay natin kalakasan. Yung tunay natin buhay. Kaya mga kaibigan, napakaganda pag unawain natin ito. Kasi pag nanatili, lahat ng hingi natin ay ibibigay niya. Sabi verse 8, napaparangalan ng aking Ama kung kayo na masaganang nagbubunga at sa kayo tayo magiging mga lagito. Bago pala tayo kilala ng alagad, bago pala tayo kilala ng lingkod niya. Wow! Mayroon tayong ebidensya na ipapakita na nagbubunga talaga tayo. Diba? Kaya mayroon kang assurance doon eh, na natutuwa na sa atin ng Panginoon pag may bunga ka na kaluluwa. Pero sabi ko lagi ko lagi kong sinasabi sa iyo, bago ka magbunga ng kaluluwa, kailangan, mayroon talagang nababago sa buhay mo. Kailangan talaga, mayroon nakita kakaiba sa iyo. Mayroon talaga nakita na galaw ng Diyos sa buhay mo. Saka ka. Magbuwa kasi itong tinuturo ng Diyos mga alala dyan. Hindi biro ang kanilang mga pinagdaanan at hindi talaga sila mag-give up
paglingkod sa Panginoon. Bakit? Mayroon silang natanggap talaga nakakaiba mula sa ating Panginoon. Kaya kung gusto natin magbunga, kung gusto natin maghanap ng ebidensya, ay sigurado na mayroon kang pagtitiis, sakripisyo, pagtsatsaga. Dahil yun yung target mo. Habang may pangarap ka, may gagawin ka. Diba? Nangarap ka sa pag-aaral ng graduate ka. Diba ayaw mo mag-absent? Diba? Hindi ka nag-absent sa school. Kaya pagod ka na. Hindi ka din ihadlang ng magulang mo. Bakit? Kasi alam nila na may nakikita siya, hindi ka sigurado na. Pero bakit sa gawain, ahadlang siya? Hindi na nakikita ang galaw ng Panginoon. Sino nakikita? Tayo na. Pero sila, hindi sila nakita eh. Kaya nga, umandang talaga yan. Kasi yung mga tao wala talaga kunik sa Panginoon, nakatingin yan sa mga bagay na nakikita. Pero tayo, na may koneksyon sa ating Panginoon, nakikita, lumalakad tayo sa mga bagay na hindi kita. Kaya patuloy natin ginagawa kanyang salita. Dahil naniniwala tayo, God is the great provider sa lahat ng ating mga kailangan. Hindi tayo tumitingin sa ating nakikita. Tumitingin tayo sa kapangyarihan ng Panginoon na sa atin ay gumagawa. Dahil nakakulit po tayo sa ating Panginoon. Diba? Kaya nawa po na minumahal, gawin po natin. Upang sa ganun, mayroon talagang makita sa atin. Makita sa atin ang kakaiba at magbunga talaga tayo ng kaluluwa. Hindi po biro yan. Kung nahirapan ka sa pag-aaral mo, pero hindi ka nag-absent, sana po ganun ka din sa gawain ng ating panghirapan ka, pero hindi ka pa rin nag-absent. Ang nakonsume yung oras sa pag-aaral mo, siguro 8 hours, 6 hours, pero dito, 2 hours, pero minsan, pagod na tayo. Diba? Minsan, ayaw na natin. Diba? Wala ka na. Kung gusto talaga natin na patunayan, Lord, nakakunik ako sa iyo. Masarap sabihin, Lord, nakakunik ako sa iyo. Kaya may kaya ako para ipagtanggol ang pangalan mo sa buhay mo. May kaya ako na ipaglaban ka sa buhay ko. No? Kasi nakakunik ako sa iyo. Mayroon akong pananampalataya sa iyo. Mayroon akong pagmamahal sa iyo. Nakakunik ako sa iyo at ay nakakunik ako sa iyo. Kaya kita ipagtanggol, Panginoon, sa lahat ng sitwasyon na hindi maganda na aking nararanasan. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sunod, kasi pag-aralan. 28 verse 8, pagpalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain. Pagpalain niya kayo sa lupain, ibinigay niyo sa inyo. Di ko ito mga kaibigan. Pagpalain niya kayo. Bakit? Talagang nakakunik sa kanya. Diba? Nagbubunga ka may bunga ka, may ebidensya ka at doon ang Diyos sa tutuwa. Kaya nga, ang dagdag, kaibigan, kung ano ibig sabihin, may imbakan ka talaga Diba? Yung imbakan mo, ang Diyos talaga magpuno niya. Kasi nakakunik ka sa kanya Kaya, mas talagang advantage yung mga Kristiyano na totoong nakakunik sa ating Panginoon. Kasi yung salitang prosperity, hindi lang doon sa katangian na nakikita sa iyo, kundi pati doon sa pangangailangan ng buhay mo. Diba? Pati yung pangangailangan natin, susuplayan ng Panginoon. Dahil nakakunik din sa Kanya. Kaya yung salitang prosperity, kasaganaan niya, physical, at kasaganaan sa espiritu niya. Hindi yan tagilid, mga kaibigan. Hindi ba tagilid yun? Kasi ang unang pinagpapala, material. Una sa espiritual, mangarap ka, una espiritual ka pa. At para kasi, malinaw sa Matthew 6:33, susunod lang yung, pag sumusunod yung mga bagay sa iyo, hindi na titigil yan. Parang ilog yan na hindi natutuyo. Kasi ang unang pinapangarap mo, nasa sagana sa iyo, espiritual na buhay. Kaya nga ito pinapagkakanta, sabi dito, pagpalain niya ang inyong mga kamalig. So, meron kang talagang, dito, iniimbak sa bangko. Kamalig, di ba? At lahat ng inyong gawain, pagpalain niya kayo sa lupay, ibibigay niya sa inyo. Kaya siya ang naghanda na magbigay. At kung siya naghanda magbigay, siya pa rin ang magpapala sa iyong buhay. Yung eternal blessing yung sinasabi ko sa inyo. Hindi lang blessing physical, hindi lang blessing material, tapi spiritual yan, mga kaibigan. Package na pagpapala yan. Kaya pagka natin ang ating Panginoon. Kaya kung hindi pa ngayon dumating sa buhay mo,
Pero yung pananaw mo sa ating Panginoon, dakila, pagkapangyarihan, pagpapala, pag-ibig, mahabagin, bahalang araw, kung anong pagkakilala mo sa Kanya, kung anong binanggit mo sa Kanya, at habang binanggit mo, ginagawa mo, bahalang araw, gagawa sa himala upang maranasan mo ang Kanyang pangako na masagana. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kasi dipindi kasi yan sa pagkakilala mo sa ating Panginoon, yung ginagawa mo ngayon. Diba? Kaya may ginagawa sagana ka sa kanila ng ating Panginoon, kilala mo siya eh. Diba? Kaya sagana ka, nagtilingod at pumuray ka sa kanya. Pero pipingon ako, kahit tinanggalan ko ng trabaho, tinanggalan ko ng negosyo, pero yung spiritual niya, sagana pa rin nagpupuri sa akin. Tagilid na, na tinanggal ko ng pagpapala ng mga material. Pero grabe yung spiritual niya, patuloy pa rin nagpupuri sa aking pangalan. Isinisigaw pa rin sa kalsada. God is the great provider. God is the great healer. Binigyan ko na ng karamdaman. Pero ang sigaw niya sa lansangan, God is the great healer. Hindi ko siya pinagaling. Pero ang sigaw niya, God is the great healer. Bakit? Yun ang sigaw natin. Dahil yun ang ating tunay na pagkakilala sa ating Panginoon. Absolutely, quickly, balang araw, ibibigay ng Diyos kung anong isinisigaw mo sa bibig mo. Palapakan natin ang ating Panginoon. So, Diyos mo, kaibigan. Imagine mo lang sa isipan mo, yung mundong ito, sino naglikha? Lahat may buhay sa daigdig ito, sino may likha? Diyos, siya ang ating pinaglilingkuran. Walang imposible sa Kanya. Lahat ay kaya mong gawin. Ang sa atin lang, sundin natin kung ano sinasabi niya na nakasulat sa Biblia. Yun lang ang Kanya pinapagawa. Bakit ang hirap gawin ng iba? Kaya mahirap. Dahil alanganin yung connection niya sa Diyos. At alam ko, hindi alanganin ang connection natin. Dahil lagi tayo nasa loob ng gawain ating Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Sumunod natin pag-aralan. Ito, pag-ibig. Pag nakakonect sa Kristo, pag-ibig natin sa Kanya, hindi na makakanya. At pag hindi na mamatay natin pag-ibig sa Kanya, ang sarap. Di ba nakakaramdam kayo ng pag-ibig? Sino mong ibig dito? Diba? Ramdam ka ng pag-ibig, susundin mo talaga yung gusto mo eh. Excited ka. Ramdam ako. Pag hindi ko siya makita, para bang isang taon na sa buhay ko. Grabe yan. Hindi ko siya nakita, para hindi ako makakatulog. Pag-ibig yan. Hindi ko siya nakita, para bang lagi akong minumulto ng aking kaluluwa. Pag-ibig eh. Kaibigan. Kung tutuyan, kung nakakumiti sa ating Panginoon yung pag-ibig natin sa Kanyang kaharian, hindi na kumatayan. Lagi natin hinahanap-hanap yan. Ang sarap mahalin ng Panginoon eh. Lagi ko may sinisigaw ng Lord, makikita. Alam mo ba yung Panginoon? Mahal kita sa ganitong paraan ko lang ipapakita ang aking totoong pagmamahal sa iyo. Dahil ito lang yung kaya mo, Panginoon, na tinuturo mo sa akin. Kaya nawa hindi ko makamarot itong Panginoon. Pinagkatibayan na mahal kita. Useless kasi Panginoon, sinasabi kong mahal kita kung wala akong ginagawa. Dahil alam kong Panginoon, ang lahat na nagmamahal ay may ginagawa. Tulad mo Panginoon, nung iniibig mo kami, hindi mo kami iniibig sa pagkagitan salita. Kung ikalama, kung hindi iniibig mo kami ang Panginoon sa pagkagitan pag-aaral, hanggang doon buhay doon sa kusang Kalbaryo. May ibigin sa ibig na pakita sa amin para magwala kami na totoo ang pag-ibig mo sa amin. Kaya Panginoon, ganun din ang aking pagkagitan sa iyo sa pagkagitan ng pag-aaral. Pagkagitan ng Spirit, pagkagitan ng may gustarin, Panginoon. Hindi ko hindi ko makita ang aking pagkagitan. Diba? Kaya Panginoon, huwag mo ako bigyan ng kabigabihan. Panginoon, balutan pa ako yung kapagyaran para hindi mo nyo ng kadiliman, hindi manggugulo sa atin. Saan ko sigaw ko? Hindi kayo sabihin, mahal kita Panginoon, may gawin na. Maglalaba ako. Mahalin natin ang Panginoon sa salita, sa gawain, sa salita. Nalulungkot ako yung sinasabing mahal ka ng Panginoon, bro. Pagdating na, tinitira ka ng katamaran, tinitira ka ng kalamputan, grabe mong dahilan, akala mo, totoo. Di ba? Walang ganun mga kaibigan. So doon, ang sabi nito, malapit din magtapos. Kung paano inibig ako ng Ama, kaya di naman inibig ko kayo, grabe. Manatili kayo sa akin, manatili kayo sa aking pag-ibig. Hindi. Sinagi ko na naman dyan. Huwag sabihin,
Di ba? Kaya kung paano inibig ako ng Ama, ganyan naman inibig ko kayo. Grabe. Kaya pag inibig pala, na tayo ng Panginoon, dahil sa ating connection sa Kanya, hindi na mamatay ang ating pagpupuri sa Kanya. Di ba? Hindi na mawala ang ating pagpupuri sa Kanya. Dahil siya ang umibig sa atin, dahil nagkipagkunik na sa Kanya. Di ba? Dahil sa atin, Romanos chapter 8, malinaw doon, if God is with us, who shall against us? Kaya kahirapan, gutom, sakit, o ano pa mga bagay na hindi maganda. Pero dahil iniibig ka ng Panginoon, hindi yun ang dahilan para ikaw ay mapawalay sa Kanya. Walang pwede magpaghiwalay sa atin sa pagmamahal mo sa atin. Tayo ang inibig niya. Kaya nga, pag mong isipin, minahal ka ng Panginoon, hindi ka makakaras iba't ibang klase mga problema. Minahal ka ng Panginoon, pero mayroon ka pa rin maranasan na kakaiba. Pero hindi yung naranasan mo na kaiba na hindi maganda para matisip ka. Hindi mangyayari yun. Bakit? Diyos nang umibig sa'yo. Inaalalayan nila niya. Dahil totoo na pagtuloy ka sa ating Panginoon. At sunod na talata. Walang kasamang, dito na. Walang kasamang takot. Iyan yung sinasabi ko sa'yo eh. Di gano'n pa kalayo kahit marami pang aso dyan. Sino bang bahay ng maraming aso pulong nung inibig mo si Father? Marami. Kapagkailan dyan. Kahit matapang pa yung tatay ng, di ba? Kahit sino pang matapang dyan, pag naramdam mo yan. Sabi, mali, totoo, Biblia talaga. Naramdaman mo ito, Ryan. Kasi Ryan, ang umibig ko pastor, kahit gaano kalayo yan, puutan. Kaya, pinapawi, biruin mo, pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Grabe, mawala ang takot mo dahil sa pag-ibig na nararamdaman mo kanino. Grabe na. So, kung sa karya ng ating Panginoon, nawawala ang aking pagod, pastor. Nawawala ang aking lungkot. Nawawala ang aking kahinaan. Pag-aaral ng Mirnos Linggo. Bakit totoo mahal ko ang ating Panginoon Kristo? Wow! Ay pagka natin ang ating Panginoon. Ano gano'n? Hindi kayo. Excited ako pa. Pastor, pumunta doon. Dahil masilip. Natagpo ang dakilang pag-ihas at luway sa patayan. Baka nakatagpo ka ng iba. Sa kailangan ang Diyos mo na natagpuan mo. Kasi pag sa una natagpuan mo sa puso mo, lahat ng gusto mo, balang araw, ibibigay niya sa iyo. Kaya siya dapat ang ating unang katagpuan. Hindi pa ganap ang pag-ibig ang sinunong natatakot. Totoo nga eh. Kung alinlangan ka, surrender ka kasi din. Diba? Yung hindi ganap. Maayo yan. Pero yung ganap na, paglaban niya. Totoo yung pagmamahal ko. Totoo yung tibok ng puso ko. Totoo yung pananampalataya ko sa Panginoon. Totoo yung nararamdaman ko presensya ng Panginoon. Kaya kahit kaano pinagdaan, marami akong pinagdaanan na hindi maganda. Maganda pa rin ang aking ipapakita pagsunod sa Kanya. Wow! Ang sarap pag may makita sa atin eh. Di ba? Hindi kayo pagdating ng ampun lang, pastor, umulan kasi. Grabe, walang kaano-ano. Pero alam ko, pagdating sa ampun, mag-welcome ng lahat ng kababaihan niya. Dati-dati nga sila lumusog sa ulan niya. Sana kailan kayo umulan? Sana umulan. Alam mo, kita ko, lulusog ba ulit? Lulusog sila lahat eh. Dito, bakaan. Wala na yata baka ngayon kasi inayos na eh. Diba? Mga December, wala na October, mga September, October, aking ulan. Pero hindi na yata babayan kasi inayos na. Di ba? Hindi pa ganun. Grabe, lulusog ka dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon. Masarap na gano'n. Hindi kayo. Pagdating ng ulan, ay ayaw ko na, alam ko wala dito yan. Dahil totoo na tayo ay nakikipag-ugnayan sa atin. Dahil totoo ang ating pag-ugnayan, totoo ng ating pag-ibig sa Kanya. Hindi na pa kumarito. Diba? Kasi yung mga tao nakukunig sa ating pag-ibig, pag-ibig niya, hindi biro yan. Iwanan lang ako ng girlfriend ko basta Panginoon, hindi ko pwedeng iwan. Iwanan lang ako ng girlfriend ko basta Panginoon, hindi ko pwedeng iiwan. Iwan ko lang lahat ng kabay sa mundo nito. Basta ang Panginoon, ayaw kong iiwan. Then alam ko sa sarili ko, kontrol niya lahat ng bagay, hawak niya akong buhay.
Iwanan mo ako ng mga tao na nagmamahal sa akin. Alam ko, mayroon pa rin ibig Elvis na higit na nagmamahal sa akin. Kaming panunod ganun lang. E paano mawala ako mga bagay? Ang bagay-bagay sa mundo ito, basta hindi lang mawala si Jesus sa aking buhay. Dahil ano mang nawawala sa akin, pag hindi ako nawala sa ating Panginoon, lahat na nawala sa akin, triply ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Palapukan natin ang ating Panginoon. Talaga din ang ating Panginoon. Hindi tayo, magdadahilan tayo. Ano mga kaibigan? Kasi pag ganyan natin na, hindi pa ganyan pang ating pag-ibig sa Kanya. Diba? Alam ko ganyan pang ating pag-ibig sa Kanya. Eh, wala talagang takot para sundin ang kalooban niya. Diba? Dahil totoo ang ating pagmamahal sa ating Panginoon. Sunod natin pag-aralan. Nang 1 chapter 4, 7 hanggang 8, sabi dito, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. So, ngayon, pag-ibigin tayo. Pag sinabi pag-ibigin tayo, we are helping each other. Kaya, tulad ngayon, si Pastor Rabing, nalulubog, o hindi pa tayo nakarating. Hintay ka lang dyan. Hanggang si Rose. Kasi, punta kami kasi alam ko maraming pagkain. Pagkain. Maraming tinapay doon, maraming kape doon, kaya kagabi, puro kami umaawit kagabi. Okay. Saya namin kagabi, wala ka kasi tayo eh. Eh, sumama ko, hindi tulunod kanta. Ganda pala po, nagteromik.